Klaro ba o hindi pa ang ating nasasakupan? Kasi ang point niya, hindi kailangan klaro sa lahat kung ano yung pinaglalaban, paano nga naman daw lalaban yung mga sundalo kung hindi mo alam kung anong Oo nga hangganan ng naman, teritoryo oo. mo, 'di ba? Anyway, mga kapuso, live via Zoom pa, so mapapanood din po ng ating mga viewers sa Facebook at sa YouTube account natin si dating Senator Francis Tolentino. Magandang umaga po sa inyo, sir. Good morning po. Hey, good morning, ma'am. Good morning sa inyong dalawa at sa inyong mga taga-subaybay. Yan. Isa, Ning pa, good morning. Magandang Good umaga morning po. po. Salamat po sa pagpapaunlak. Happy Yeah. post-Valentine's Day. Ay, opo. Tama. Valentine's. Happy Valentine's Day, sir. Opo. Sir, dito sa issue sa West Philippines, una muna, doon po sa sinasabing wala pa tayong, hindi daw klaro yung meets and bounds, yung coordinates ng ating teritoryo, totoo ho ba yun? Wala Hindi po. Hindi po totoo yun kasi nungalingan po yun. Mm-mm. Ang UNCLOS po, ang Law of the Sea, ito po, hawak-hawak ko. Mhm. Hawak-hawak ko yung Law of the Sea. Ang Law of the Sea, 170,000 to 180,000 words. So 450 pages. Ni minsan, hindi po nagsalita tungkol sa mapa. Wala pong nagre-require sa atin na mag-produce ng mapa. Mhm. Sa Article 16 po ng UNCLOS, ang nire-require po sa atin ay mag-produce ng chart or coordinates or, okay, magkaiba po ang mapa sa charts. Mhm. Ang charts po ay hydrographic. Ang charts po ay barometry. Ibig sabihin po, pinag-uusapan dyan yung depth, yung tides, Mm-mm. at yung seabed. Yung coordinates naman po, nasubmit na natin as early as 2009 sa UNCLOS, sa UN Secretary General, sa DUALAS, Mhm. Division of Ocean Affairs, Law of the Sea. Wala na pong pagsasubmitan na iba. Hindi po kailangan isubmit doon sa IHO. Yung IHO po, yung sinasabing International Hydrographic Organization, Mm-mm. ay hindi bahagi ng UN system. Observer lang po sila. Ito po ay isang independent treaty-based organization based in Monaco. So ulitin ko, wala po nagre-require sa atin mag-produce ng mapa. Iba po ang mapa. Ang mapa po ay cartographic drawing lang po yun. Mhm. Ang pinaka-precise po scientific ay yung coordinates na na-produce po natin sang-ayon sa Republic Act 9522 noong 2009. Hawak-hawak ko po ngayon, meron po itong 101 base points. Mhm. At kasama po doon yung base point 69, 70, 71, and 72. Ito po yung sa Balabac. Ito po yung sa Palawan, papunta po ng West Philippine Sea. So, lahat po ng nagsasabi ngayon na kailangan ng mapa ay wala pong ganon. In fact, ang salitang chart ay nabanggit 21 times, 15 times naman nabanggit ang salitang coordinates sa UNCLOS. so ibig sabihin, sir, Not a single time nabanggit ang mapa. opo, so ibig sabihin, sir, dun sa mga international bodies, yung binanggit ninyo, yung sa United Opo. Nations, naibigay na ho natin yung mga requirements para sa international recognition ng ating nasasakupan sa karagatan. Sobra-sobra pa. Kasi noong 2024, nag-submit naman tayo ng, para sa ating extended continental shelf. Ito po sa komisyon ng continental shelf. So pasok din po doon yung ating pong coordinates. At ang huling submission na nire-require naman sa atin ay patungkol naman po sa IMO. Ito po yung daanan, yung tatlong archipelagic sea lane sa Balintang Channel, sa Cebu to West Philippine Sea, at doon po sa Celebes, West Philippine Sea. So yun lang po. Wala na pong iba. Wala na pong sasubmitan. Kasi po, nagugulo, nalilito, magkaiba po yung coordinates po ay para po yun sa ating maritime entitlements. So, ibig Okay. sabihin yung po yung atin, masasabi nating atin na pag may dumaang ibang barko, dapat nakatimbre sa atin. Pag may Yun po, nangisda halimbawa doon, po ito, atin. liwanagin ko. Oo. Isa territorial sea, full sovereignty tayo. Opo. Sa archipelagic waters, internal waters, full sovereignty tayo. Pero yung beyond, halimbawa, contiguous zone, ito po yung sa immigration, ito po yung sa smuggling, pero yung the rest ng exclusive economic zone, yung entitlements po natin doon ay sa economic, sa resource. Ito po yung pangingisda, ito po yung yaman dagat, yung corals,
yung atin pong possible gas, natural gas and oil, etc. So, ito po yung- magkaiba po yun sa sovereignty. Okay, so ito po yung sinasabi kasi ni Senator Rodante Marcoleta na kailangan Ano po? ng mapa. Yung Hindi Administrative Order number 29, minamandate ang NAMRIA, National Mapping and Resource Information Authority, na mag-produce at mag-publish ng charts and maps of the Philippines reflecting the West Philippine Sea. Ito yung hinahanap niya. Sabi niya hanggang ngayon hindi pa yan nagagawa. Yung pong executive order, kung makikita nyo, binanggit yung salitang chart. Subalit dito po sa ginawa natin, executive order nga, iupo yun is Presidente Pinoy, sumalangit nawa. Opo, administrative 2012. order, sir. Opo. Opo, administrative order. Malacanang fiat po yun. Pero yung Republic Act 12064, na tayo po ang may akda, nakalagay po doon sa Section 2, the maritime zones of the Philippines on the western side of the Philippine archipelago, including the Luzon Sea and the territorial seas of Bajo de Masinloc and maritime features of Calayan Island Group shall be called the West Philippine Sea. So dito po, lahat po ng nilalaman nitong Republic Act 12064 sang-ayon sa UNCLOS. UNCLOS. Isa lang po ang pinag-uusapan ditong batas. United Nations Law of the Sea. Ito nga, hawak ko. At pinasok din po natin dito sa 12064 yung arbitral ruling. Okay. So, si NAMRIA, ang kanyang trabaho ngayon ay mag-produce noong coordinates na nagawa na. Ang gumawa po ng coordinates na nagpasa po noon ay Senado. 2009 pa ho. 2009. So, based doon sa 2009 coordinates, pwede siyang gumawa ng hydrographic chart. Pero, for purposes of UNCLOS, kahit ang isubmit mo lang ay chart o coordinates, okay na yon. Or, kung nakalagay doon, or. Chart or coordinates. Nasubmit na ho yung coordinates. Sufficient na po yon. Kasi sa baseline, doon po susukatin yung ating territorial sea, 12 nautical miles, contiguous zone, 24 nautical miles, hanggang sa exclusive economic zone. Lumampas pa ho tayo dyan. Nag-submit pa ho tayo sa Continental Shelf Commission. Yung sa Benham Rice, approved na. Pinalitan natin ang pangalan, Bajo de Masinloc. Tapos ngayon, yung extended beyond 200 nautical miles hanggang 350 po tayo. So in short, sir, atin talaga ang Kalayaan Group of Islands, atin ang West Philippine Sea. Pero yun nga po, doon po sa naging pahayag ni Senator Marcoleta, ano pong basa nyo dito? At ano po yung epekto talaga nito? Wala. Naguluhan lang kayo. wala pong epekto yan. Kasi ganito po yan. Hindi po ibig sabihin, pag nandun ka sa hanggang doon lamang po yung pag-aari natin sa 200 nautical miles. Even beyond 200 nautical miles, by virtue of customary international law, atin po yung na-occupy po natin. Tinutukoy ko po rito yung ilang features ng pag-asa na sang-ayon doon sa arbitral ruling, Article 1213, ay nakaka-generate ng 12 nautical miles bilang isang RAC. Isipin po natin, ang arbitral ruling, ang UNCLOS, ay hindi nagdi-decide tungkol sa sino ang nagmay-ari. Ang kanila pong contribution ay yung entitlements. Paliwanag ko po ito. Halimbawa po, ang United Kingdom, 200 nautical miles. Subalit, 7,600 nautical miles away, doon na po, malapit sa Argentina, yung Falklands, ang may-ari po noon ay United Kingdom. Ganon din po yung France, 8,600 nautical miles away, kanila po yung Polynesia. Ganon din po ang continental United States, kanila yung Guam, kanila yung Hawaii, which is 2,100. So, hindi po dapat i-ugma mo doon kaagad kasi magkaiba po yung sovereignty. Yes, sir. Sa sovereign rights, yung maritime entitlements, doon po sa ating soberenya. So maraming matututunan yung mga kababayan natin. So maganda kasi naipaliwanag nga ito. Kasi mahirap din sabihin mong atin to, na hindi mo naiintindihan kung alin yung atin talaga. 'Di ba? At mahirap din, sir, kasi na alam mo ng atin, may magsasabi pa na kapwa mo Pinoy na hindi atin. Ginugulo nga po tayo. Ginugulo pa tayo. Alam niyo po, nandito sa kanan ko, ito, kaya nag-zoom ako Ayun, ito puro po ay libro na naman pag-aari ko po ito. Ito po yung 1835 map. Nakalagay na po dito yung quota.
nakalagay na po yung kota na bahagi ng Kalayaan Island. At kung nakikita nyo, Ayan, ito po ay mapa na ginawa ng ng UK. Sir, konting Tapos konting adjust pa po para mas makita. Ayan, yan. Opo. Sa mga nasa Tapos Zoom po, itong- pinapakita. Ayan, Itong Ayan. isang pinapakita mapa po ni ko. Senator Tolentino. Itong isang mapa ko, ito ay 1820, original po ito. Oh. French map po ito. Nakalagay na rin po yung doon, pati yung Baho de Masinloc. So, ibig ko pong sabihin, yung mga kine-claim natin, matagal lang may basihan tayo. Subalit ngayon, ginugulo talaga tayo. Pero ulitin ko, wala akong nagre-require sa atin mag-produce ng mapa sa UNCLOS So, o sa sir, ito. United Nations. Opo. So, sir, kasi si Senator Marcoleta, dahil doon po sa gitna ng mga isyong ito, nag-challenge ng debate. May maitutulong ba ito, yung ganung paghahamon po ng Wala debate? po eh. Gugulo lang eh. Kasi yung debate dapat nag-participate nung hinihiring ko po itong Republic Act 12064. They should have disputed that. Nung hinihiring ko po yung Republic Act 12065, yung Philippine Archipelagic Sea Lanes Law, dapat nag-submit sila ng position paper. Noon po nag-hearing yung arbitral ruling sa The Hague, dapat nag-submit na rin sila. Ayan, China nga, hindi na nag-participate doon, di ba? So, pampagulo na lang to. Well settled na po ito. Opo. Well settled na. We're Susugan just ko- dividing the nation. Opo, susugan ko rin po, sir, no? Kasi ngayon po sa Senado, hati talaga eh. May mga tinatawag na nga po na chinador na mga senador. Kayo po bilang isang dating senador, dating miyembro ng kapulungan, ano po yung nararamdaman ninyo na ganun po yung nakikita ninyo na hati yung inyong mga senador sa issue po na ito? Well, they're entitled to their own opinions or sentiments on this. Pero yung paulit-ulit kong sinasabi, international law is not based on one's personal opinion. International law is based on fact and international jurisprudence and customary international law. That has been well settled. Nakakalungkot, dapat po magtulungan pero hindi po natin maalis yung sentimiento ng bawat isang miyembro ng mataas na kapulungan. Yan po ay kanilang karapatan. Subalit, sa patungkol po sa ating nagkakaisang bandila, nagkakaisang teritoryo, dapat po ay iisa lang po yan. Ayun, opo. And then sir, ngayon po ay mainit din po yung pakikipagsagutan po ng embassy ng China, yung kanilang spokesperson, yung kanilang Facebook account, palagi may banat. Nag-umpisa doon sa paggamit Naging po active, ni... ano? Oo, naging active. Ang nag-umpisa po doon sa, ang sinasabi ng Chinese embassy, nag-umpisa doon sa pag-lecture ni Commodore J. Tariela, spokesperson po caricature. ng Philippine Coast Guard for the West Philippine Sea. May caricature na Xi President Xi Jinping. Jinping. So ikinagalit nila yon. So nagsasagutan sila hanggang ipinagtanggol ng mga senador sa pamamagitan ng isang resolusyon si Commodore Tariela dahil bukod sa kanya, may iba pang mga nagsalita din laban sa China na binabanatan din ng embassy. Oh, so ano yung tingin ninyo dito? Ito ba'y healthy o nakakasama na o kailangan na mag-dialogue? Alam niyo po, tama rin naman, pasensya na po kayo, di asong tumatahol dito. Okay lang po. Pasensya na po kami ni Arson tumatawag dito. Tama naman po si Commodore Tariela. Trabaho niya po yun. Tama rin po yung ating mga senador at I associate myself with them in supporting Commodore Tariela na ipagtanggol naman po siguro yung bilang spokesman ng West Philippine Sea. Subalit para sa akin, tama rin si Senator JB na medyo maangas-angas itong bagong talagang ambassador ngayon ng China. Dinaanan ko po yan. Kung maalala nyo, ako po yung unang na persona non grata, not by the embassy, but by the Ministry of Foreign Affairs in Beijing. Kaya ang sinasabi ko po ngayon, dapat po siguro isulong muli yung dialogo. Ito'y trabaho na ng DFA. Malapit na rin yung Chinese New Year. Subalit, para sa akin, dapat yung nasimulan ko noon, yung hindi ako nakalabas ng committee report kasi magtatapos na yung Kongreso, yung mga submarine drones, yung drones, kung natatandaan nyo, yung mga troll farms. So, had I been given the chance by destiny, ang isusulong ko sana noon, Nimpa, yung pinakamagaling ngayon, kung i-research nyo, Viginum. Sa ano po yun? Viginum. You spell it V-I-G-I-N-U-M. Viginum is a legislation in France which now
focuses on, there's an agency, narrative manipulation, troll farms, bot networks, coordinated state-sponsored influence, and election interference via content. Ay, naku yan, sir. Ginawa po nila yan. So yan nga, sa susunod ko itatanong din sa inyo. Ayun, ulaan ko na yung pag-iisip mo. Opo. Sir, kasi ganito, para lang po masundan ng ating mga listeners. Kasi, di ba po, sa gitna ng mga isyong ito, pag nakita mo sa Facebook, ang daming mga comment na pabor sa China. Yes, Ang dami rin correct. mga TikTok posts na pabor sa China. Na Mga farms, siguro, troll farms. oo, parang, Correct. siyempre, sa isang bansa, kung ginagawa mo nga yun, para sa interes nila yun di ba? Kaya lang po sa ating panig, mga Pilipino, sir, pwede bang maging krimen yung halimbawang pagpabor sa ibang bansa at pagpapakalat pa sa social media ng narrative ng kalaban nating bansa over a territory? Pwede ba yung maging krimen? Yun nga. Sa United Kingdom po, meron na silang batas tungkol dyan. 14 years imprisonment. Pag nagkalat ka ng informasyon na nakakasira sa inyong bansa. Yung binabanggit ko kanina, Viginome, Viginum. o ginamit po yan nung kasagsagan ng Ukraine War. Na-discover ng France na may mga sumusuporta sa Russia against Ukraine at sinisira ang France base po sa Azerbaijan. Kaya gumawa sila ng bagong batas tungkol dito. Palagay ko po yung ating existing cybersecurity units ng Armed Forces of the Philippines makakatulong, subalit sila ay nakatutok lang sa hacking, malware, network intrusion, data breaches. Ang kailangan natin, ito po mawalang galang na nagpo-propose ako sa Presidente, pwede naman siya executive order to create a Philippine Center for Countering Foreign Digital Interference. Similar to the Vigidome of France. Kasi malapit na naman ang eleksyon. Ang dami na namang namamanipulate. Hindi nga maintindihan ngayon kung baka yung sinasabing stress ng mga bata dahil na rin sa pressure, manipulation ng social media. Ban na po ang social media sa Australia, Sa mga sa ibang bata. bansa, sa mga teenagers. So, it's about time that we have this Opo. additional office that would focus on countering foreign digital interference. Aha. Yung mga troll. Ayan. Ay, sir, nung pong nakaraan ng Congress, nagpaano siya nagpatawag ng pagdinig si Senator Yes. Tolentino tungkol doon sa pagbabayad na tinatanggi naman po nila basta yung Hindi pagbabayad. po tinanggi yun. Hindi tinanggi ng Hindi Chinese tinanggi yan. Embassy. Inamin nila yung cheque. Yung tunay yung Yung cheque. cheque. Subalit sinabi nila yung cheque na 950,000 ng Infinitus ay binayad sa pambili ng mga devices against opo. COVID. I Yung mean, mga face ang tinanggi nila, sir, ay yung pong inyong naging allegation na nagbayad sila ng kumpanya, ito nga pong Infinitus, para Correct. magpatakbo ng troll farm para siraan yung mga anti-China at ikalat Correct. yung pro-China narratives. Opo. Correct. So, sir, yun ba? Wala tayong batas nun? Hindi ba Wala. bawal sa mga Pilipinong kumpanya Wala. o mga Pilipino na magganon? Kung naniniwala ako sa China narrative, bakit hindi? Wala pong batas. Wala po. In fact, pagkatapos itong interview mong ito, nakakasigurado ako, dadagsain na ito ng mga trolls. At saka, sir, Ano lang kasi sasabihin. naging persona. Sensitive sa kanila yon. Opo. So sa akin, I am suggesting that even without a formal legislative measure, kahit executive order ni Pangulong BBM, i-create ito. Hindi na under ng DICT, under na ng Department of National Defense. Opo. Kanina po may nabanggit kayo sa eleksyon, may kinalaman, may posibleng kinalaman. Meron po bang paano ba to may tinutulungan din po ba or sinusuportahan na China? certain politicians in Yung China? content yung content, ganun yung ginawa sa France yung French election. Opo. Yung content nila na iba nag-favor sa isang presidential candidate. Ganon din yung allegation sa South Korea. Na yung content nila, di ba natanggal yung presidente ng South Korea, nag-elect ng bago, Apo. na yung content nila ay nag-favor doon sa isa na mas pabor naman sa North Korea. So, yung mga ganong angulo, kaya dapat siguro itong opisinang pinopropose ko, Philippine Center for Countering Foreign Digital Interference, PCFDI, Opo. ma-involve din ang COMELEC, ma-involve din ang media, ma-involve ang public sector. Opo. Sir, Private pwede sector. May na plano ho ba kayo na personal nyo pong isulong to sa Ayan. presidente? Ito pong inyong isinusulong na executive order?
naririnig naman siguro tayo ngayon. Bilib ako dito kay Nimpat sa iyo na napakalawak ng coverage ninyo. Opo, salamat sir. Sir, kasi nung election kasi, 'di ba, sabi bukod sa ginawa na kayong persona non grata dahil doon sa pagsasalita ninyo tungkol doon sa Chinese Embassy, persona non grata si sir sa China, Hong Kong at Macau, tama ho ba? Kayo yung kayo yung parang kayo yung unang pinakamatas na opisyal ba ng bansa natin na Correct. persona non grata. Correct. Opo. And then nung eleksyon, sabi na-troll si Tolentino nung eleksyon. Na-troll, Na-troll. So, pwedeng nagagamit din po yung pagtotroll sa pakikialam sa eleksyon, directly or indirectly. Siguro yung content, sa pinakamasamang tao ka na. Pero para sa akin, hindi lang ito eh. It now gears towards national security. Maraming anggulo na pwedeng pasukan itong mga troll farm. Siguro ang suggestion ko doon sa akin mga colleagues, ituloy nila yung investigation ng troll farms. Alam ko nakikinig si kaibigan ko naman si Senator Erwin Tulfo, hindi ko natapos yon pero napakaganda yon at substantial na yung evidence na hawak ng National Bureau of Investigation. Ituloy din yung investigation doon sa submarine drones na naglipa na pa hanggang ngayon. So may submarine drone pa rin ang China sa ating karagatan? Meron. Ang na-recover lang natin nung panahon ko, 7 or 9. Pinreduce ko pa yung, ang bilang namin dyan, mga 149 yan eh. Opo, naalala ko pala, ito yung merong mga inaanod-anod na mga debris, di ba? Correct. Sa Benham Rise, oo. Sa Ilocos Region, sa Masbate, maging sa Misamis Oriental. So sir, pagka ituloy yung investigasyon doon sa mga troll farm, ano yung nakikita na pwedeng gawing krimen dito? I-criminalize, sir, yung pagkakalat ng narrative. Dalawang aspeto. Siguro sa drones, kasama na po dyan yung espionage. Doon naman sa unang pinag-usapan natin, bordering on treason na po pag involving national security. So malawak na po ito. So kung talagang gusto ng ating mga mambabatas na nakikinig ngayon, you produce a hybrid legislation combining Viginum of France and the UK National Security Act. Pasok na pasok yun sa Pilipinas. Kasi may penalty si United Kingdom. 14 years nga yung imprisonment. Ayan, sana mapag-aralan yan. At saka, marami nakikinig ngayon, marami magagaling sa Kongreso. Siguro si Rufus Rodriguez nakikinig ngayon yan dyan. Yung iparating natin. Si Isa magpaparating. Yung mic mo po. Din si Isa magpaparating kay Congressman Rodriguez. At saka po, sir, tsaka makahikayat dun sa mga estudyante na nakikinig sa atin na mag-aral din, di ba? Di ba may mga nagsusulungan na isama sa curriculum, sa subjects, di ba? Maganda yung... agree po ako na isama sa subject naman. On one hand, yung West Philippine Sea laws, dalawa, yung ginawa natin, at saka yung patungkol naman po dito sa cybersecurity. And then sir, isang tanong na lang po, kailangan ba magkaroon ng isang tao na lang na magsasalita para sa atin tungkol dito sa West Philippine Sea para unified stand? Sir, kasi of course, meron tayong Department of Foreign Affairs, madiplomasya silang magsalita, di ba? Tapos meron na silang inassign bagong spokesperson for maritime issues. And then, nandyan pa rin po si Commodore J. Tarreal, mga palaban naman ng mga statement niya, spokesperson Hindi naman natin for... mapipigilan, di ba? Dahil talagang nilalaban niya Oo. To the point na nagiging personalan na nga, di ba? Naging spokesperson po siya for the West Philippine Sea ng Coast Guard. At meron din palang tagapagsalita ang Philippine Navy. Hindi ba? Opo. Si Admiral Trinidad. Opo, kung maalala niyo po, as early as March last year, I was the one who proposed the creation of the West Philippine Sea Command. So separate from Westcom and NOLCOM. Kasi noon, divided dati. Ngayon, napag-isa na po yan under Westcom. So yun din yung layunin ko, isa na lang. Subalit ngayon, tama po kayo, napakaraming boses, kalalagay lang ata ng isang bagong tagapagsalita sa DFA. Siguro, tama kayo, isa na lang. Pero hindi rin natin mapipigilan magkomento yung iba para isang boses na lang. Pero ngayon makikita nyo, Nimpa, hindi nagsasalita yung Ministry of Foreign Affairs sa China. Ang nagsasalita lang itong bagong ambassador. At medyo tahimik din yung ating ambassador sa Beijing. Hindi rin natin naririnig. So,
siguro dapat upuan kung isang spokesman na lang, I agree, isang boses na lang. She or he should be credible enough, carry much weight, and with the backing, of course, of Malacanang. And tone down. Kailangan ba ipa-tone down si Yes, Commodore Tariela, sir? medyo konti na babaan yung boses, mag-usap-usap ulit, pero hindi pa rin natin i-concede yung mga sinasabi nila through disinformation. Mas mariin pa natin i-kukondena yun ng paulit-ulit. Ayan, with that, sir, maraming salamat po sa inyong mga paliwanag, sir. Sa Thank you so ulitin much po. po. Ingat po Happy weekend palagi. po sa inyo. Happy Valentine's Day.